September 2 nang mapaulat na nawala ang environmental activist na sina Jonila Castro at Jed Tamano sa Orion, Bataan. Ayon sa ilang grupo, dinukot daw sila ng mga otoridad. Mga miyembro sina Castro at Tamano ng ACAPCA, grupong ipinaglalaban ang mga komunidad na apektado ng Manila Bay Coastal Reclamation Projects. Nitong Biyernes, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na sumuko na sina Castro at Tamano sa 70th Infantry Battalion sa Bulacan noong September 12. Tumakas daw ang dalawa mula sa kanilang grupo at hindi raw dinukot ng mga otoridad. Pero nang iharap sa press conference ng NTF-ELCAC sa Plaridel, Bulacan kanina, ang totoo po dinukot kami ng mga militar sa Kainangbal. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Isinalang daw sila sa tactical interrogation. Pinapos yung mga kamay namin, pinabantaan yung buhay namin, pati mga pamilya namin. Yun yung kailangan nila, yung iba na 78, part ng 78 ID, yung iba member ng SAP. Sabi ni Jonila, pinalabas daw ng militar na sumuko silang dalawa. Hindi raw totoo ang laman ng kanilang affidavit. Pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. May punto pang naputol ang pagsasalita ni Jonila. May nangyayaring reclamation projects doon. Yung mga isdang mawawalan ng hanap buhay. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Jonila. Pakinggan mo natin yung masasabi dyan. Colonel Rodel de la Cruz. Ang pinangahawakan namin po, hindi po sila ng papel. Ang tingin po namin pala, ito po ay pagtulong. Namin silang tutulungan sa sa kanilang pagsusurrender. Hindi po namin alam ang event. Hindi po kami nag-cooperate doon sa Bataan area po. Mismo mga kumuha sa amin, inamin nila mga sundalo sila. Nakita namin sa papel na nakalagay 17th ID. Kaya hindi ako naniniwala na hindi alam ni Battalion Commander na dinukot kami. Pagkatapos ng press conference, nanatili ang dalawa sa munisipyo ng Plaridel. Sumugo doon ang ilang militante para igit na palayain sila. Kasunod ng negosasyon, dinala sila Jonila at Jed sa Commission on Human Rights sa Quezon City alinsunod sa kanilang hiling. Sa isang closed-door meeting, nakipagpulong sina Castro at Tamano sa mga opisyal ng CHR, kanilang mga magulang at kinatawan ng mga grupong Gabriela at Kabataan. Pakiramdam naman ng NTF-ELCAC, pinagtaksilan at niloko sila. Gayunman, titiyakin daw nila ang kaligtasan ng dalawa.